body. Hindi na sila natakot mamatay. At saka nung nag-resurrect siya, nung nag-resurrect siya, hindi na siya nakilala, ibig sabihin iba na yung body niya. Ay, iba na. Iba na. Kaya hindi nakakatakot ang makremate. Ang nakakatakot pag ikaw ay minarinate. Pag na ito tapa. Naka-live na ba tayo? Pag na ito tapa. Ojo, napigago. Daming nanonood sa akin. Maganda nga na po. Maganda observation. Maganda. Maganda observation. Kasi nabasa ko sa Ezekiel 37 na... Ezekiel chapter 7, sabi yan, tell to these dry bones. Pero nangyari, sabi pa nga ng Bible, naging great and mighty warriors sila. Kaya kung tayo bibili ng likas papaya, para puputi tayo. Pero may symbolical and figurative po kasi yun, na implication po yun, which medyo mababang Hindi na kayo bibili ng mga likas papaya, papaputi. Tandaan natin, isa lang ang sinabi niya, no? Doon sa flesh and blood can not inherit. Ito, kapatawag ito, talagang babalik ito sa Amen. Okay, and then, kita mo nung nag-resurrect siya, yung heavenly body niya, nung nag-resurrect siya, iba na eh. Pati nga yung mukha niya, iba na eh. Hindi na nila siya na-recognize eh. So, yung mukha niya nung buhay siya, iba. Nung nag-resurrect siya, hindi na nila siya nakilala. Ang palatandaan na lang, yung word at saka yung ano niya, yung butas at saka yung dito niya. Yung mas lalo na kung siya na yung siya. Okay. Hindi nga siya na-recognize ni Tomas eh, saka ni Philip ni Tomas eh. Hindi ako maniniwala, hindi ko nakikita yung butas sa kamay niya. Nung nagpakita sa kanya sa John chapter 20, hindi nga nila nakilala. Pati nga si Peter, hindi nila sila nakilala. Pati nga si Mary Magdalene eh. Doon sa may tomb eh. Nung pumunta siya doon, siya unang tumakbo doon eh. Hindi niya may nakita niya yung dalawang angel doon sa tomb. Ito yung nakahiga eh. Nakahiga si Christ dyan. Ano to, simento eh. Nakahiga si Christ dyan. Ganito ang forma nun. Nakahiga si Christ. Nung binuksan niyo na yung tomb, dito siya nakahiga. Wala siyang nakita. Nakita niya doon dalawang angel. Isa sa ulunan, isa sa pana. Yun yung picture ni Christ, yung doon sa Ark of the Covenant. Saan mo nakita yun? May angel dito, may angel dito. Doon sa Ark of the Covenant, di ba? May dalawang angel doon. Tapos dito yung blood, dito yung sprinkle yung blood. So, it's a picture of Christ. So, nung nakita ni Magdalene yun, nakita niya yung dalawang angel, umiiyak siya. Tapos nung dumating yung mga disciples, wala siya doon. Tapos, nagsalita yung angel, di ba? Tapos nung umalis sila, yung mga disciple na iwan ko si Magdalene nung umiiyak. Tapos may nagsalita sa kanya, ba't ka umiiyak? Sabi sa kanya. Ibig mo siya, kinuha kasi nila ang Panginoon ko sa hindi niya na-recognize si Christ. Sa kanya lang na-recognize yung pagkilala na si Christ. Pero kamukha din siguro, Pastor, dahil eventually nakilala niya. No, hindi. Yung word na lang, yung word ang paging palatandaan. Kasi kung kamukha niya, pinakilala sana kagad. Hindi ka nila siya na-recognize. Pati yung road to Imaos. Yung road to Emmaus, yung dalawang disciple. Hindi nga nila Kasi nakilala. kasama nila siya, pero hindi nila siya nakilala. So yun na yung glorified body. Yun yung glorified body. So, anong ibig sabihin? Iba yung mukha na ginanin niya nung buhay siya. Nung nag-resurrect siya, iba yung mukha na naman. Nung umakyat siya sa langit na, sa throne of grace, nung marap na siya sa Ama, iba na. Hindi mo na may describe yung mukha niya. So, anong ibig sabihin? Hindi mo pwedeng i-describe ang mukha ng Panginoon. Hindi mo pwedeng gawing image ang mukha ng Diyos. Kasi pag sinamba mo, kung in-interpret mo ng literal yun, alien ang labas niya. Alien. Kaya hindi natin pwedeng i-interpret ng literal ang salita ng Diyos. Okay, so maganda yung tanong mo, bro. Huwag ka mag-alala. Ang dami sinunog na disciples, pero itong katawang ito, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Ingat ka lang. Salingit ka, hindi ka tasa. Kawan, mapura ko sa mga Feel yan. free po na ako, tanong po kayo. Kaya problema sa nakikita, pampapura. Taro ka ako. Pastor, pwede mo. Sige. Pag-expound mo the Lord's Passion.
Psalm 23 daw, Pastor Bo. Si Pastor Bo, Psalm 23. Yung ano lang, mahaba masyado yun. Ano gusto mong tanongin doon? Anong gusto nyo itanong daw? Paano mo shepherd ang pag-i-apply mo sa tao? Paano mo shepherd? Okay. Ang shepherd na tinutukoy doon si Christ. Pag nakilala mo siya, yung tunay na shepherd, hindi ka na maghahanap ka lang. Ngayon, ang tanong, paano mo malaman na si Christ yung tinanggap mo? Kasi marami. Kasi ang dami nagsasabi yung shepherd daw nila si Christ Paano? How do we know? John chapter 10. Bilis na na-inculcate. Alin doon ang shepherd na lumaki tayo na iba yung natin ang notion natin ng shepherd. Hindi, ang shepherd kasi pag kinuha tayo, galing tayo sa Catholic sister. Sabihin naman natin, galing tayo lahat dyan. Okay. Pag nasabi mong shepherd, literal, yung mga pastol. Nagpapastol ng kalabaw, nagpapastol ng baka, kambing. Doon naman sa Israel, tupa. Okay? Mga sheep. Yun ang unang papasok sa isipan mo. Pangalawa, pag sinabing shepherd, sa spiritual, ito yung mga minister, pare, bishop, ministro, pastor. Diba? Yan ang mga shepherd na tinatawag spiritual shepherd. Pero yung Psalm 23 at tinutukoy doon si Christ. Kasi nakalagay mo dito, I shall not want. I shall not want. Wala na tayong makangailangan pang iba pag gawin natin sa 100% na shepherd. Hindi ka na maghahanap pa ng iba. Tama. Ngayon, ang tanong ko nga, John chapter 10. siya yung tunay na shepherd. You hear my words, they follow me. How can we hear these words? Hindi na natin siya. Dito. Sabi niya, di ba? Dito. Sabi niya dun sa Hebrew chapter 10, I have come in the scroll of the book, it is written of me. Pupunta siya rin. Pag sinabi mo kilala mo si Christ at hindi mo kilala yung salita niya, ibang Christ yung kilala. Sabi yun. Pag sinabi mo Kristiyano tayo at hindi ka alam, wala kang alam sa salita ni Kristo, ibang Kristiyano ka. Hindi pwede mag-separate si Christ sa kayong salita niya. If you remain in me, sabi niya sa John chapter 15, and my word remain in you. So hindi pwede mag-separate yun. Meron ba yung Diyos na walang salita? Okay? Reciprocal yan, hindi pwede mag-separate yan. So makikilala natin ang tunay na Kristiyano pag kilala mo si Kristo sa alin? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Alam mo yung salita niya at hindi sapat yun. Sabi ni Paul sa Romans chapter 2, for is not thy hearer will be justified before me, but the doers of the law will be justified. Ang mga Pharisee, kilala nila si Kristo, kilala nila ang Diyos, kilala nila yung ano. Ang dami may kilala sa Diyos. Di ba? Pero, ino-obey ba nila ang salita niya? Kaya nga, makikilala natin si Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang malalaman mo na sa katotohanan ka na na-receive mo talagang tunay na Holy Spirit, yung sinabi niya sa John chapter 14 ni Christ sa verse 26. Sabi niya, ipasa Pastor po. 14 verse 26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. So, He will teach you all things, He will bring you to remembrance all that I said. So, kung tama yung Holy Spirit na na-receive mo, i-guide ka niya sa salita ng Diyos. Hindi siya lalabas sa Word of God. Hindi siya gagawa ng sarili niyang doktrina. Hindi siya gagawa ng sarili niyang doktrina. Sabi niya dun sa 16 chapter 13 ng John de. He will teach you, siya yung magtuturo Siya yung magre-remind sa atin sa salita ng Diyos. Wala kang binasa, paano yung re-remind niya? So pag wala kang binasa sa salita ng Diyos, puro libro ang binasa mo,
Hindi naman siguro masama ang libro, pero kung nagdepende ka sa libro, ang tinuturo mo na, yung doktrina na ng tao. Okay. Hindi na pure word yun. So, ang palatandaan na tama yung espiritu na tinanggap mo, na kilala mo si Kristo, alam mo yung kanyang salita. At inuobey mo ang kanyang salita. Kaya nga hindi ka na mangingailangan I shall not want. Sapat na ito. Hindi na tayo lalabas. Dahil pag lumabas ka sa libro at kinontra ng libro yung verse nandito, gulo na yan. Okay? Ano sabi niya sa 16:13? But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you in all the truth, for He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak, and He will disclose to you what is to come. Okay, kita mo Himayin natin yan Verse 13 The Spirit of truth comes. He will guide you into all truth. I-guide niya to tayo sa lahat ng sino yung truth? Si Christ. He is the source of truth. Lahat ng katotohanan na kay Kristo. Nasaan si Kristo? Andito sa salita niya. So, siya yung mag-guide. Ito ang pinaka, grabe, yung next na paragraph. Ano sabi doon? He will not speak On His own on his own. initiative. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya magsasalita ng sarili ng... Kita mo, meron siyang karapatan na magsalita ang Holy Spirit, pero hindi. I-guide niya tayo kay Christ. Bakit? Sapat na kasi ito Hindi ito kulang. Hindi niya dadagdagan ito. Otherwise, kinontra niya. Tama? Hindi na siya magsasalita ng sa sarili niya. Kaya pag yung sinabi mo na nagsalita sa akin ang Holy Spirit, delikado yun. Tapos, Iba. gumawa ka ng libro, sabihin sa kulang pa ba ito? Ibang espiritu yung natanggap mo. Paliwas na ngayon to. Ang Holy Spirit pa magtuturo pa ba siya ng ibang libro pa? Magpapasulat pa siya ng ibang libro? He will not comfort Himself. Oo. He will not speak in His own initiative. Ibig sabihin, dahil, bakit? Kasi kumpleto na ito. Sapat na itong salita ng Diyos. Hindi na kinakailangan dagdagan, hindi kinakailangan bawasan. So, pag ang isang sinabi niya, the Holy Spirit spoke to me, the Lord God spoke to me, at pinasulat itong libro, mag-isip-isip ka na. That is a different spirit. That is a spirit of error. Lahat na nagdagdag at nagbawas. He will not speak. He will not speak, for He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak and He will disclose to you what is to come. Kaya nga, I shall not want. Kaya nga sabi niya doon, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green. Where is the green pasture? This is the green pasture. The Word of God. The Gospel of Christ. Kaya nga ang sabi ni John sa second John, if anyone comes to you and does not bring the teaching of Christ, do not accept them. Ngayon na, ang four gospel do is for the Jew na lang. Saan niya sa Biblia? Ang daming lumabas. Pinipick up na lang yan. Kung ano yung gusto nila, yun na lang. Kung ano yung aangkop doon sa theology nila, doon sa logic nila, doon sa filosofiya nila, sa doktrina nila, susuportahan lang nila ng isang verse na. Hindi na lang nila babasahin ng contextual yan. Very dangerous. Ginawa ko nilang buffet. Kaya nga, Magkain. narito yung greener pasture. Buffet, no? He leads me in green pasture.
He guide me, sabi niya, quiet waters, sabi niya, di ba? Quiet waters, beside quiet waters, still waters. Alam mo ba yung still waters? Alam mo ang salita ng Diyos? Papayapain ka niya. Quiet waters. Nagmamalfunction ka, may problema ka, i-comfort ka niya. Akain ka niya magpakumbaba. Mag-submit sa salita ng Diyos para magkaroon ka ng kapayapaan. You lead me beside quiet waters. And He restored my soul. He guide me in the path of righteousness for His name's sake. Di ba? For His name's sake, He guide me in the path of righteousness, the path of righteousness. Lahat ng righteousness natin, filthy rags. Sabi nga ni Christ sa Matthew chapter 5, unless your righteousness surpasses of the scribe and Pharisee, you will never enter the kingdom of God. Hihigitan mo yung righteousness ng mga Pariseo at mga skriba. Eh sila, grabe yung mga righteousness na mga yan eh. Memorize pa nila ang Word of God, pero wala silang application. Ay, kulang nila. Wala silang application. Puro blessing ang gusto nila. Puro pera. Grabe mag-fasting yan. Grabe mag-pray mga yan. Yan ang Pharisee. Memorize nila ang Deuteronomy, Numbers, Leviticus, Exodus, and Genesis. Lalong-lalo na yung Levitical law, memorize nila yan. The moral law. Kaya nga sabi ni Christ, unless your righteousness surpasses of the scribe and Pharisee, never. Kaya nga sabi niya doon sa Revelation eh, di ba? Yung righteousness nila, kinakailangan, makukuha mo lang yung righteousness na yan through relationship mo kay Christ. Yung white garments, the garments of righteousness. Sa pamamagitan ng pakikipag-isa mo kay Kristo, yung susurrender na lahat ng will ng katawan mo at pagpapalinis ka sa kanyang salita. He guide me in the path of righteousness for His name, hindi for the name, for hindi sa pangalan ni Pastor, pangalan ng church, for His name's sake. And even though I walk through the valley of the shadow of death, biro mo, dumating yung time si David, naranasan niya lahat ito. Hindi niya alam, inaano niya na si Christ, pinipicture na ni Christ yun. Yung prophecy, yung prophetic words yun. So, ang ganda niya, pag nakilala mo ang tunay na shepherd, hindi ka na makangailangan. Sapat na sa akin, may Biblia ako. Meditate ko, binabasa ko daily, at hiningi ko sa Panginoon Diyos na tulungan niya ako na i-apply. So, ang palatandaan ng makilala mo ng tunay na shepherd, hindi ka na sinabi ni Paul, basahin nga natin, Ephesians chapter 4. Okay? Okay, yung ito yung verse 11 hanggang 14. Ephesians Ephesians. chapter 4, verse 11 hanggang 14. And He gave some apostles, and some prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of service, to the building up of the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. As a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves, and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by the craftiness in deceit scheming, deceitful scheming. Yun ang pag nakilala mo na si Christ, hindi ka na katulad nito. Itong resulta, as a result, we are no longer to be children tossed here and there
by the waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness in deceitfulness, scheming. Hindi ka na Magtatanong. pag may narinig ka, Ay, maganda dito. maganda rito. Pag narinig, mas maganda rito. Wala kang stand. Bakit? Kasi nagbe-base ka doon sa head knowledge ng tao. Correct. Hindi tayo nagbe-base sa... Kailangan meron tayong discerning. Hindi tayo against na makinig. Maganda, pero kailangan mo ng discerning. Kung yung kinasabi niya ba talaga ay biblical. Dahil maraming mga deceiver. Gumagamit din sila ng Word of God. Ang palatandaan lang, wala nang iba. Sabi ng Panginoong Yesus, makikilala mo sila sa kanilang mga ugali. Ugali lang naman, wala nang iba. Di ba? Ang ganda nga nung topic namin kagabi, tatawanan ng mga tao, di ba? Kagabi, nung Tuesday, di ba? Nung kagabi, yung isang item lang, yung isang item na binanggit namin na sabi nung dumating si Christ, sabi ni Christ, doon sa Beatitude sa chapter 5 verse 9, Blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. So, blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. So, sino daw yung children of God? Wala siyang minention na religion. Hindi niya pinromote ang Judaismo. Wala siyang minention na religion. Ano minention niya? Sino daw yung blessed? Ano yung peacemaker? Mapagpayapa ka. Di ba? Ibig sabihin, kung chismosa, Hindi ka blessed. backbiter ka, slanderer ka, hindi ka peacemaker. Troublemaker. Eh kung troublemaker tayo, kanino tayo anak? Simple lang naman eh. Yung word, di ba? Ito doon yung instruction eh. Gusto mo tawaging anak ng Diyos? O dapat hindi tayo troublemaker. Nagkakagulo, may problema yung tao, kinounsel mo, gumaling, nag-reconcile sila. Nagkakagulo yung mga tao, dumating ka, nagsalita ka, tumahimik, nung umalis ka, payapa silang lahat. Na, di ba? Yun ang peacemaker. Hindi yung, ang ganda-ganda nung mood, dumating ka, nung umalis ka, nag-iwalay yung mag-asawa. Hindi ganon. O ngayon, dito mismo ma-identify na natin yung sarili natin. Tayo ba talaga, mga anak ng Diyos? Tama ba talaga yung espiritu na natanggap natin? Hindi tayo magsasabi, sasabihin ko, kilala ko ang Diyos. Oo, marami nagsasabi din. Even the sinner, sinasabi yan. Iba't kayo lang nakakilala sa Diyos. Ang dami. Lahat, anak ng Diyos, walang anak ng demonyo. Kaya ayaw nila. Sabi nga ni... Ano sabi, Pas? Hindi, pangalan na ni ba? Soriano. Hindi, yung sa Amerika, yung laki-laki si Joel Osteen. Oh, Joel Osteen, di ba? 99.9% daw ng mga tao. Mabuting tao. Mabuting tao daw sila. Oo, di ba? Nagkaroon lang sila ng mistake daw. Pero mabuting tao sila, 99.9. Eh, kinuha ni Justin Peter yung Romans chapter 3. All men are liars. No one is good. No one is good. No, not even one. Not even one. O sino ngayon ang paniniwalaan natin? Si Joel Osteen o yung scripture? O sino ngayon ang sinungaling? Kahit ganun lang yung niya, kadami. Oo, milyon. Sabi ng Romans chapter 3, wala nakarating eh. Kahit titingin sa mga Biblia nila. No one is good eh. And then sabi niya, 99% daw, they're good. O sino ngayon ang sinungaling? Sino paniniwalaan natin? Hindi
Oh. 99.9. Almost perfect. Ang mambawa. Di ba sabi niya sa verse 10, no? There is none righteous, not even one. And then doon sa verse 23, for all have sinned and fall short of the glory. Ilan yung all? Lahat. Kasama ka dun, Pas. Kasama ako doon. Tayo. Ah. Kasi sino paniniwalaan mo? Si Joel Austin o ito? Ibig sabihin, hindi siya nagbasa ng Biblia niya. Sinungaling siya. Eh kung sinungaling siya, sino tatay niya? Oo, yan ang issue eh. Sino yung ama ng kasinungalingan? Oh, he's the father of lies eh. Kung si Satanas ang ama ng kasinungalingan, ako, pastor ako. Accepted ako? Eh, kayo, accepted? Eh sila, accepted? Ngayon, magsisinungaling pa tayo? Eh, kung tanungin ka ng asawa mo, sweetheart, may pera ka, kailangan kasi nung pagbayad ka. Wala. Ano sasabihin mo? Eh, may pera ka, ano sasabihin mo ngayon? Wala. Meron pala. O, sino ngayon? O, pagkatapos, pagdating na linggo, taas mo na naman ang kamay mo, Lord. Alam mo, spiritual, pag ganun ka palagi, hindi mo nakikita, mga ganun, mana to anak ko sa akin. Ang binisar ka na hinihimas ka. Kanya nga anak, sige, sampay mo ako. Magsisinungaling pa tayo. Sabi nga ng Revelation chapter 28 verse 9 verse 8 all liars. Ilan yung all? Ngayon. Magsisinungaling tayo. Sabi nga ni Paul, magsalita sa inyo, bawat isa na may katotohanan eh. Ngayon, ang tanong, nakilala ba natin talaga si Kristo? Naging head knowledge lang, hindi nakarating sa puso? Kaya nga, I shall not want. Hindi masama magbasa ng mga libro. Hindi masama makinig. Pero kinakailangan mo ng discerning spirit para hindi ka matangay. Para hindi mangyari yung sinabi ni Paul na mangyari sa atin yung sabi niya, toss here and there by the ways. Toss here and there. Alam mo yung toss here by the ways and carried about that by every wind of doctrine. Wind of doctrine. Hangin. Alam mo yung sinasabi dun sa Job na cloud without rain? Walang Holy Spirit. Walang laman. Alam mo yung cloud? Sana magpuproduce ito ng tubig para magdilig, para magkaroon ng life di ba? Hangin lang. Pero wala siyang tubig. Pero ang ganda niyang tignan. Nililiman ka niya pero wala siyang tubig. Ibig sabihin wala siyang life. Ito yung wind of doctrine. Magagaling magsalita ito. Ilukwento mga to. Pero tignan mo yung private life niya. Tignan mo kung paano sila magipag-deal sa kapwa niya. Every wind of doctrine by the trickery of men, by craftiness in deceitful scheming. Tandaan natin, full-time siya. Full-time ang kalaban. May kung part-time Christian ka lang, hindi mo siya kaya. Sa dami niya nang nilalatag sa harapan mo, pag dinili mo yan, malalaman mo naman yung karakter mo. Wala nang ibang palatandaan pa kung hindi yung sinabi niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 19 at saka yung Revelation chapter 22 verse 11. Yun lang, wala nang ibang palatandaan pa.
Ang masama, patuloy na magpapakasama. Sa huling araw, ang mabuti, magpapakabuti. Nasaan ka sa dalawa? Sabi niya, ang masama na, patuloy pa raw na, magpapakasama. Mag-i-increase pa. Ganun yun. Ang marumi, magpapakarumi pa. Mag-i-increase pa. So, nag-i-increase yung kasama. Ngayon, tayo na mismo, maano mo na kaagad, malalaman mo na sa heart mo, sa heart natin. Sa heart natin, malalaman na natin kung tama yung pananampalatayang na-receive natin, kung tama yung bautismo natin, tama yung gospel na na-receive natin, tama yung Holy Spirit na na-receive natin. Ano ang palatandaan? Habang tumatagal, nagkakaroon ka ng tunay na pagbabago, transformation. Although hindi nga overnight, pero nagkakaroon ka ng, the more na nakikilala mo ang Word of God, the more na nakikilala mo yung Creator mo, and the more na nakikilala mo yung Creator mo, the more na nagpapakumbaba ka sa harapan niya, sa salita niya. Ando doon yung submission mo sa salita niya. And the more na nagpapakumbaba ka, the more na nagkakaroon ka ng transformation. And the more na nagkakaroon ka ng transformation, the more na nagmamature ka, the more na na-overcome mo lahat ng usapin ng flesh na ito, nagkakaroon ka ng wisdom. Heavenly wisdom. At nakikilala mo yung Creator mo. The more na nakikilala mo yung Creator mo, the more na nag-glorify siya dito. Sa aking puso, sa aking paningin, sa aking pandinig, sa aking labi, sa lahat ng ginagawa. Glory, we have been bought with a price. Therefore, glorify God. Not your body. Kaya nga, the Lord is my shepherd, I shall not want. Isa lang ang palatandaan. Dapat, kaya nga lagi namin sinasabi, basahin natin. Sabi ng writer nga ng Hebrew, ni Paul, di ba? Set your minds on the things above. Sabi niyo sa Colossians chapter 3, verse 1. Colossians chapter 3, verse 1. Colossians chapter 3 in verse 1. Verse 1. If then you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Keep seeking. Nagpapatuloy ba tayo? Sapat na yung... Hindi nyo ba napapansin, the more na binabalikan natin itong mga scripture na ito, the more na nagkakaroon siya ng... Parang hindi ka nagsasawa. Parang every time na binabasa mo, may bago. May nagbubukas doon sa, sa spiritual understanding. Saka lalo kang nagiging hungry kayo. Oo. Seeking the things above. Keep seeking the things above, where Christ is seated. Ano ba yung kalooban ng Panginoong Diyos? Tingnan niyo yung verse 2, ano sabi niya? Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. No, set your mind. Set your mind. Kasi pwede ka maligaw eh. Anytime pwede ka maligaw. Pag tumigil ka na sa pagkikinig, sa pagbabasa, titigil na rin yung daloy. Ito nga yung nagdidilig sa atin. Dinidiligan tayo eh. Habang dinidiligan niya, lalong lumalaki yung ugat natin, lalong kumakapit yung ugat sa heart natin. At pagdating ng mga panahon na nasa trials ka, nasa temptation ka, maalala mo ito. Ito yung maglalayo sa iyo sa lahat ng uri na kasama. Para hindi mag-manifest yung fruit of the flesh na yan. Hindi mag-manifest para hindi mo mapatulan yung taong nangapi sa iyo, nangaasar sa iyo. But instead, giving blessing, sabi nga, bless mo. Ibig sabihin ba, Pastor, I shall not want. Hindi ka na makakaranas ng failing. Hindi ka naman kailangan ng Hindi ka na makakaranas ng failing.
Meron naman siyang ibibigay pero hindi ikaw na fame yung para maging tanyag ka, kilala ka. Hindi na gano'n. Famine. Amin. Famine. Ano, physical, spiritual. Siya naman ang magsusupply. Siya ang magsusupply. Hindi kita okay. Sagot. Sige, na baka. Doon sa loop. Ay, sige, kasi nga. Sige, ikaw muna. Ikaw muna. Sir Sige. Sheila, kasi ang Psalm chapter 23 ay napaka-figurative. If you see po, kung obserbahan niyo po, sabi niya doon, the Lord is my shepherd. Kung pansin niyo yung shepherd, kinompare sa Panginoon, it's a metaphor, comparison. So based pa lang doon sa statement na yun, meron na siyang comparison. Ibig sabihin, that you have to take it figuratively. Kasi kung ang tanong natin, hindi ka na mangangailangan pa, ang tanong mo ulit doon, bakit hinayaan ng Diyos sa Hebrews chapter 12, yung mga chapter 11, nananampalataya, na dumating sila sa sobrang hirap. Although may pangako naman ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan, pero dumating man tayo sa pagkakataon na talagang sumadlak tayo sa talagang sobrang kahirapan, siguro mayroong pagtuturo ang Panginoon din doon. Kasi ang mga sa Korinto din po, dumating po sila sa paghihikahos, sabi nga ng Bible. So inalaw ng Diyos ang mga bagay na yon. Yung want ko kasi doon na tinutukoy niya is most likely applicable sa spiritual. Kasi spiritually speaking po kasi yung shepherd natin doon, na not literal na shepherd ang Panginoon doon. Kung bakit shepherd siya, kasi nga una, paggagalingin ng Diyos yung ating spiritual na karamdaman, not only our physical, di ba? Actually, ang first-hand experience doon, si David. Si David, nagkaroon siya ng sakit. Ano ba yung sakit niya? Not physically. Nagkaroon siya ng spiritual na bankruptcy. Ibig sabihin, dumating siya sa time na nagkasala siya. Doon yung tumatakbo na siya. Ito na yung time na kung saan nagkakarambola na yung buhay niya. At nung muli siya nang balik sa Panginoon, doon niya naranasan yung kagalingan. Kasi, biruin mo, when you live in sin, mamuhay ka sa kasalanan, ito yung isang karamdaman na sabi nga ng Psalm chapter 32, when you have guilt in your heart, even your physical body would become deteriorated. Now, because of the Lord, nung lumapit siya sa ating great shepherd, na siya rin ating dakilang manggagamot, nagkaroon ng nakaranas siya ng kapatawaran. Humingi siya ng tawad sa Panginoon. Although meron siyang sinasuffer na consequences, pero yung pagsasuffer niyang consequences, masakit yun in his part. Pero inside of him, unti-unti siyang gumagaling, because yun yung thou anointest my head with oil. Naka-experience siya ng kagalingan. Nung nasumpungan niya yung salita in the first verses, he leads me in the path of righteousness for his name's sake. Inililid siya. Kasi nga, nadapa si David, inililid po siya sa path ng righteousness. So doon sa paglilid ng Panginoon, bago ka ilid sa path of righteousness, kailangan mapagaling ka muna. So, idinil mo na ng Panginoon yung sa puso niya. Ano bang dapat doon? Because hindi ka makakalakad kapag ikaw ay may sakit. So, yung proseso na pinagdaanan ni King David, ito yung tinatawag na spiritual recovery and spiritual healing na matatagpuan pa rin sa kanyang salita. So, yung word na want doon, hindi lang siya nagdudwell sa material. Although sinabi din the same author of Psalm na si King David, sabi niya doon, nung bata pa ako at ngayon matanda na ako, wala akong nakikitang isang naglingkod sa Diyos na namulubi. So, meron pangako ang Panginoon. At kung sakasakali man na inalaw tayo ng Diyos sa ganong sobrang kahirapan, perhaps, ito na rin po siguro yung tagdong consequences ng ating kasalanan. Kasi naman, kung ikaw din naman ay magsusumikap sa buhay, at samantalang ko ay nananampalataya, hindi ka naman siguro pababayaan ng Panginoon. Hila po. And then sinabi niya,
May babasahin ako sa'yo, sister, yung sinabi niya dun sa rich young ruler. Dun sa rich young ruler. Dun sa Luke chapter 18. Okay? And then sabi niya, and then nung pagkasabi niya doon sa young ruler na ibenta mo ang lahat. And then nalungkot yung yung young ruler, yung rich. Yes. Okay? And then sa verse 23. Okay, verse 23. But when he had heard these things, he became very sad, for he was extremely rich. Dire-diretso mo. And Jesus looked at him and said, how hard it is for those who are wealthy to enter the kingdom of God. For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of Verse God. 26. And they who heard it said, then who can be saved? Verse 27. But he said, the things impossible with men are possible with God. And Peter said, behold, we have left our homes and followed So, you. we have left our home and follow you. And then, ano sinagot ng Panginoon Diyos? And he said to them, truly I say to you, there is no one who has left house or wife or brothers or parents or children for the sake of the kingdom of God, who shall not receive many times as much as this time, and in the age to come, eternal life. Okay, who will not receive many times as much as this time, and in the age to come, eternal. Isusupply ng Panginoon Diyos ang kailangan natin. I have been young, and now I am old, sabi ni David, di ba? Yes. And yet I have not seen the righteous begging bread, And even the descendants. and even their descendants. Ganda ng... Basta pag sumunod ka sa Panginoon Diyos, hindi niya ka pababayaan. Psalm 37:25. So, Hindi ka niya pababayaan. Even the descendants. Ang Panginoon Diyos ang magpo-provide, basta sumunod ka lang. Ang gusto ng Panginoon Diyos mo na makilala mo siya sa pamamagitan ng kanyang salita, hindi sa pamamagitan ng doktrina. Okay, sa pamamagitan ng kanyang salita. Tingnan mo ito may sinabi si Solomon. Mas magandang prayer, mas magandang request siguro natin to. Gaya natin si Solomon sa Proverbs chapter 30. May sinabi si Solomon kung may problema tayo about sa mga ganyan, meron tayong fear, ito, maganda itong request ni Solomon. Verse. Okay, verse 7. 7, 8, 9. Ano sabi? Two things I ask. 7. Proverbs chapter 30 verses 7. 13. 30. Listen. 30 verses 7 to 9. 7 to 9. Tingnan nyo pakinggan natin. Ano sabi? Two things I ask of thee. Do not Two things I have asked from you. Oh Lord, sabi niya, ano? Two things I ask of thee. Do not refuse me before I die. Do not refuse me before I die. Ano yun? Keep deception and lies far from me. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food that is my portion, lest I be full and deny thee and say, who is the Lord? Or lest I be in want and steal and profane the name of my God. Feed me with the food that is mine. Ay, portion. Dapat lang sa akin. Di ba? Dalawang klaseng food yan. Isang literal, physical food, at saka spiritual. Baka pag nagutom naman ako, may deny kita. Baka matuto ako magnakaw. Sabi niya. Baka may deny kita. Kasi di ba, pag nagugutom na tayo, doon mo na... Hindi mo ba alam, pag nagugutom tayo, doon pumapasok si Satanas. Nung nagutom nga si Christ doon niya tineme, di ba? Alam mo. Oo. Alam niyan tayo. Kung talagang anak ka ng Diyos. Third. Di ba? Kung minsan tayo mga Kristiyano, kita mo, mula nung na-born again ka ang dami sinasabi ng mga kamag-anak mo, kakilala mo. Mula nung pinasok mo yan, tingnan mo nangyari sa buhay mo. Puro gano'n na sinasabi nila. Tingnan mo nangyari sa buhay mo. Mula nung pinasok mo yan.
Lahat ng kinikita mo, binibigay mo sa pastor niyo. Oh, okay, maganda, di ba? Pagka ano, magandang pa na ano to, request natin sa Panginoon. Ang ganda. That is my portion. My portion. The Lord is my portion. Okay, the Lord is my portion. Okay, siya, no. So, walang problema dyan, sister. Sa Sheila, ano po? Okay? Maganda yung Psalm 23 na yan. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Parang bola. Lamb are green. Maganda meditation lang na katulad na ng mga bata na anytime mapapatid na walking through the valley of the shadow of death. Naglakad siya. Nandun yung shadow of death pero hindi kanya magagalaw. Siya. Walang makakagalaw sa'yo. Okay? Ano mo doon? Anong gusto niyo pa pong itanong doon, Sir Sheila? Ano po pong inayos niya? My shepherd, ibig sabihin 100%. Kasi ano din po, meron din po kasing meron din po kasing part doon na historically speaking, sabi ng Isaiah chapter 53, sabi niya doon, 53-54, all we like sheep have gone astray. Inilalarawan din ni King David, nagbibigay din siya ng assurance kung sino man yung makakabasa doon na ang Panginoon kapag siya ang shepherd mo, meron kang guidance. Hindi ka niya pababayaan. God will not forsake you in the times na andun ka sa darkness, especially when yung want doon, kaya spiritually speaking, ang gusto yung ipahiwatig doon is spiritual food. Kasi nga, darating yung time, sabi ng book of Hosea, if I'm not mistaken, sabi of Hosea of book of Haggai, sabi niya doon na magkakaroon ng spiritual, ng famine, not of literal food, but of the word, ng salita na rarely you could hear, rarely that you could listen sa salita ng Diyos. Yes, binabasa, pero sabi ng prophecy, tumingin ka man ng tumingin, hindi ka makakakita. Makinig ka man na makinig, hindi ka makakapakinig. Umunawa ka man ng umunawa, hindi ka makakaunawa unless na ikaw ay kaawaan ng Diyos. Katulad ni Lydia ng Bible. Si Lydia ng Bible ay gumagawa siya ng kasang-ayon ng kabanalan. Sabi ng Bible, she has been doing righteousness. Kaya naawa ang Diyos sa kanya. Nakita ng Diyos na gumagawa siya ng righteousness. Pero mali yung pero sarado ang kanyang mata. Ibig sabihin, pwede ka pala na gumagawa, pero blinded ka. Hindi bukas ang iyong mata. So naawa ang Diyos, binuksan ang kanyang kaalaman. So we are, even though you walk in the valley of shadow of death, madaling spiritual implication nun, na kapag ang Panginoon talagang hinanap mo sa buhay mo, i-open niya pati spiritual na pangunawa mo. Yung famine doon, yung isa sa famine na ma-experience sa mga araw na ito, yung kawalan po ng salita, biruin mo, pakinggan mo, makinig ka. Hindi naman natin nilalahat at hindi rin po natin sinasabi na tayo lang po yung nasa katotohanan. Kasi marami din naman po na tumatayo na rin po sa salita ng Diyos nang they are not adulterating the word, but many are also adulterating the word. Ibig sabihin, dinadagdagan, binabawasan, at nagpa-fabricate pa po. So yun po yung spiritual famine na sinasabi na nangyayari na even in our days. Okay with it, bro? Okay with it? Aba. Dito na lang, manood na lang mamaya. So, Tuloy-tuloy lang. importante talaga ang salita ng Diyos sa buhay natin. Tayo naman kaya lang naman tayo nandito dahil sa salita ng Diyos, di ba?
Kaya tayo na bago dahil sa salita ng Diyos. Amen. Hindi kaya baguhin ng tao ang kanyang sarili. Hindi rin natin kayang baguhin ang bawat isa sa atin. Ako, pamilya ko, hindi ko kayang baguhin. Kahit ka sa sarili ko, hindi ko kayang baguhin. Pero ang salita ng Diyos, babaguhin tayo dito. Hindi mo nararamdaman mo siya habang tumatagal. Habang tumatagal, nagkakaroon ka ng transformation kung tawagin, pagbabago sa loob. Kasi ang pagbabago magsisimula sa loob. Hindi sa labas. Ito, pwede mo kuberan nito ng kalinisan di ba? Tapos may hawak ng Biblia, magalang kang salita. Godly man. Sabihin sa'yo, di ba? Ang bait niya, dami niya. Pero sino nakakaalam ng puso ng tao? Kasi hindi dito hindi tayo gigradean ng Panginoon Diyos dito. Gigradean tayo ng Panginoon Diyos. Alam mo saan? Pag nasa private life na tayo. Nagdudong ka na, nag-iisa ka na, ano ba iniisip mo? Pag nagdudong ka, nagkikisalamuha ka, paano ka ba mag-deal sa tao? Paano mo ina-apply ang kabutihan ng salita ng Diyos na natutunan natin? Paano mo may-apply? Nabibigyan walhati ba ang Panginoon Diyos sa pananampalataya natin sa ibang tao? Makakahikayat pa tayo o nakakaasar tayo? Nag-iilaw ba tayo? O magagaling lang tayong magsalita pero wala namang application? Diba? So, ang salita ng Diyos, talagang meron siyang spirit, the spirit and the life. Hindi mo nararamdaman mo, unti-unti, kinakapture niya yung lahat ng fiber ng katawan na nag-uugnay sa puso mo, sa isip mo. Kinakapture niya, nag-iisip ka ng masama, sasabihin sa'yo, huwag anak. Huwag kang mag-isip. Lord, humingi ka ng tulong. Nagkamali ka, nagkasala ka, andun kagad yung conviction. Andun yung conviction. Andun yung nahihiya ka sa Diyos. Humingi ka ng tawad. So, balik tayo sa salita ng Diyos. Sabi niya nga sa John chapter 5 verse 39 ba yun? Sabi niya nga you search the scripture because you think that in them you have eternal life. Diba? Sinusuri ninyo ang kasulatan. Scripture because you think that in them you have eternal life. And it is this that testify about me. Sabi ni Christ. Ito yung nagte-testify sa Kanya. So, balik tayo sa scripture. Hindi tayo pwedeng umiwalay dito. Ito yung buhay natin. Na-create lahat ng bagay na dahil sa salita ng Diyos. Lahat ng bagay, whether visible, invisible, lahat ng bagay, whether thrones, dominion, lahat ng bagay na na-create sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Kaya lahat ay kinakailangan magsimula sa Kanya. Magsimula tayo uli sa Kanya. Kaya nagkawindang-windang ang buhay natin, nakagawa tayo ng mga iba't ibang decision nun dahil nga sa hindi natin pagkakilala talaga sa salita ng Diyos. Pero ngayon, ang gusto niya, bawat isa ay manumbalik at kilalanin siya. Hindi lang nag-iisang Diyos. Pamamagitan ng Kanyang salita na may tatanim sa ating puso at ipamuhay natin ito. Kaya wala tayong tigil sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, dapat ang isang alagad ng Diyos, tinuturo niya yung tunay na shepherd. Sino? Si Christ. Kami, nagpapasturing lang kami. Kami din tupa. Flock din kami. Hindi kami yung shepherd. Hindi kami yung pastor. Siya yung tunay na pastor. So kami, ituturo namin kayo sa salita ng Panginoon Diyos. Tuturo namin si Christ. O susunurin namin kayo sa salita ng Panginoon Diyos. Basahin ninyo, makinig kayo, i-apply ninyo. Huwag tayong iiwalay sa salita ng Diyos. For is not the hearer will be justified before God, but the doers of the law will be justified before God. Kaya nga pagkatapos niyang ipundasyon, yung the gospel, yung Matthew chapter 5, chapter 6, chapter 7, nandun yung foundation Nandun yung foundation ng gospel. Pagkatapos niya manggamot physically sa chapter 4, chapter 5, inumpisahan niya na yung sermon niya, yung Beatitudes. Chapter 5, chapter 6, chapter 7.
Ang haba na sermon na yun. Yun yung entrance to the kingdom. Kailangan bilang Kristiyano, alam natin. The Gospel of Christ. Kaya nga kinunklusyon niya yung kanyang sermon. Saan? Basahin natin Pastor Bo. Dito na tayo mag-last. Matthew chapter 7. Mayaman ang salita ng Diyos. Dapat yan ang i-memorize natin. Bilang Kristiyano, i-memorize mo yan. Advice ko, Matthew chapter 5, 6, and 7. Ganun din sa Mark, sa Luke, and John. Memorize mo yan. Pero dito kasi sa Matthew chapter 5, 6, and 7, medyo mahaba to eh. Kinumpleto niya rin to. Chapter 7, okay, and then kinunklusyon niya kaagad, ha? Kinunklusyon niya na. Conclusion ng topic niya. Verse 24. Therefore, everyone who hears these words of mine and acts upon them may be compared to a wise man who built his house upon a rock. And the rain descended, and floods came, and the winds blew, and burst against that house, and yet it did not fail or fall, for it had been founded upon the rock. And everyone who hears these words of mine and does not act upon them will be like a foolish man who built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and burst against that house, and it fell. And great was its fall. The result was that when Jesus had finished his words, and the multitude were amazed at his teaching. For he was teaching them as one having authority, and not as their scribes. Kita mo. Ano, kinunklusyon niya sa application. Yes. Yung topic niya, kinunklusyon niya sa application. Ngayon, kaya tayo bumigay. Kaya tayo para tayo, pag dumarating ang bagyo, lagi ka na lang natatangay, lagi ka na lang bumabagsak. There is something wrong. Yung foundation mo, hindi nakatangay. Pero pag ang foundation mo, pinamuhay mo ito, kahit anong bagyo dumating sa buhay, nakatayo. Kahit anong akusa ang gawin sa'yo, tututo ka magpatawad. Nagkamali ka, marunong ka din humingi ng tawad. Nandun yung application. Nandun yung application. Hindi lang siya head knowledge. Si Christ yung foundation. Alin, yung salita niya. Matthew chapter 5, 6 and 7. Basahin mo. Topic nga natin yung Friday about love. Laying down your life. Pero pag nakapundasyon kay Christ naman, hindi ka magagalaw. Alalayan ka niya. Bakit? Kasama mo siya. Kasama mo siya palagi. Sumusunod ka sa kanya. Although nakakaramdam ka ng stress, nakakaramdam ka ng sakit, pero marunong ka, alam mo kagad i-connect yung soul mo. Body, spirit, and soul mo. Yung 5 senses mo, alam mo kagad i-connect yung sa throne of grace. Lord, nangako ka eh. Lord, yung anak ko. Lord, yung asawa ko. Lord, nangako ka eh. Hindi mo kami pabayaan. Hindi mo sila pabayaan. So, marunong ka magparaya. Marunong ka magpatawad. So, nagiging ano ka na. Nag-iilaw ka na. Sa gitna ng kadiliman. Sa gitna ng kadiliman, kadiliman doon yung ugali ng tao, yung mga karakter ng tao. Hindi ka buibigay. So if you are on that side, you are building inside. Yes. Amen. Pag nasa tabi ka ng Panginoon, nandun ka, nakakabit sa Kanya, wala naman makakagalaw sa'yo. Huwag ka lang bibigay. Huwag kang bibigay. Huwag kang magre-retaliate. Kahit ganun yung asawa mo, tipla mo ng kape.
Huwag mo naman sasaw-saw yung medyas mo, ha? Magiging kape, magiging chayo, cha. Tsaka. Timplahan mo pa rin with love. Lahat ng gagawin natin, haluan mo. Pag kahit anong area ng buhay mo, anong unos ng buhay mo, i-apply mo yan. I-apply mo yan. Huwag kang bibigay. Quick to hear. Slow to speak. Di ba? Sasalang ka. Ito na naman. Pagkatapos dito, sasalang ka na naman mamaya pag uwi mo eh. Di ba? Sasalang na naman kayo. Ba't ang tagal-tagal mo? Sabihin sa'yo naman sa... Kumain ka na. Ano ka na? Amen na. Alauna na siya. Mas mag-nervous. Ano na? Parang tagal-tagal mo. Siko eh. Mas mag-nervous. Kaya nga tayo, magkikilala tayo sa ating ugali. Tandaan natin, ugali ang ating identity. Pinaka-identity natin yung character natin. Tandila natin. Okay? Hindi yung hawak mong Biblia, hindi yung sinasabi natin. Yung character natin, ano bang ibinunga ng mga salitang yun? Ng buhay. Na may nabago ba? O ganun pa rin? Kaya dapat ituro ito. Pag tinuturo talaga ang salita ng Panginoon Diyos, walang problema. Pag in-apply mo yan, walang problema. Kaya lang nagkakaroon ng problema kasi hindi mo in-apply. Hindi mo in-apply saan? Sa gitna ng trouble, sa gitna ng unos, sa gitna ng temptation. Hindi mo in-apply, nagkaroon ng issue. So ano nangyari? Kung nagkabigayan kayo, madi-define ka. I-apply mo yan. Walang problema. Di balik ikaw na mag-suffer. Umawit ka sa Panginoon. Wita mo ang Diyos. And then bibigyan ka niya ng wisdom kung paano makonquer yung character ng mga mahal mo sa buhay. Pero kinakailangan makonquer mo to. Kasi pag hindi mo na-conquer to, hindi mo sila makonquer. Dapat na mag-manifest dyan yung life pagmamahal. Amen? So, yan ang Christianity. Kaya nga sinabi niya, the Lord is my shepherd. Na siya ang nagawa. Sapat na sa akin ang salita ng Diyos. This is my daily bread. My spiritual food. Ito yung magtuturo sa akin. The Bible contains the mind of God. The state of man. And the way of salvation. Ano dito? So pag binasa natin yan, pinamuhay natin yan. I-reward tayo ng Panginoon. Ito. Pagkagalingin niya to. Lahat ng sakit mo. Yung diabetes mo. Yung alta pressure mo. Okay? Yung maintenance mo, mawawala na unti-unti. Magagalingin ka niya. Bakit? It will be healing to your body and refreshment to your bones. Magagalingin ka. Diba, Brother Arnold? Siya yung magpapagaling. Unti-unti, mawawala na lahat yung maintenance na. Unti-unti. Bakit? Kasi nakakalaya ka na. Nakakalaya. Hindi mo na kailangan yung ano. Hindi mo na kailangan. Amen. So, mga kapatid, sa linggo, ano oras tayo mag-start, Pastor po? Thanksgiving Day natin, pasasalamat. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon Diyos. Mas maaga na. 9:30 na, sabi ko eh, 9:30. Konti. Lalabas tayo ng 2019, ha? Papasok tayo ng 2020. Ng buo, hindi kulang.
Ang dami nating ipagpapasalamat sa Panginoong Diyos. At karapat dapat pasalamatan natin. Love ng Diyos po, 9:13, dito na po tayo lahat sa Sunday. Tapos. Sabi ng Panginoon. Bring the best, yung sabay-sabay tayong magdala ng ating cause ng ating pagpapasalamat. Not only material offering, pero yung above all, ng ating pagpapasalamat sa Panginoon. Sabi nga ni Pascal. Huwag yung mga